neighborhood ng hotel namin. Andiyan lang yung yung super lapit lang nung Merdeka Square. Yan. Kita ba? Yung flag na yan. Kita po. Yan, isa yan. Ando lang yung Merdeka Square. Ito yung labas ng hotel. Swing and pillows. And let's go inside. 24 hours naman yung kanilang reception area. Okay, let's go. Sa go. Fifth floor. So yung second, third, and fourth, hindi siguro sa kanila. May ibang access. Yes. Meron dito, ano tawag dito? Pahingahan. Lounge area. Ano to? Pwede ka ata dito, tinan mo. Para siyang battery. Cellphone, smartphone charge. Oh, Ang charger. ano tawag doon? Power bank. Case wala kang dalang charger. Oo. And nasa bandang dulo tayo. Meron tayo window. Yeah, window view. Mas mura yung walang window view. Yung Talaga? Sorry. mas mura siya pero mas maliit. Hindi siya yung katulad sa atin. This is me. Medyo magulo na siya kasi kagabi pa kami nandito, so I'm so sorry. Ito yung door, and then on your right pagpasok is andito naman yung CR. Medyo madilim lang siya ng konti kasi yun, ito na yung ilaw. Wala nang iba, pero may window, so pag binuksan natin yan tuwing morning, maliwanag. Full window siya. I mean, hindi siya full window, pero malaki yung window niya. So, ito yung CR. Again, naligo na kami. Or naligo na ako kanina kasi kagabi pa kami nandito. May mirror. Hello. May blower. Mga toiletries ko. Toothbrush. May free na toothbrush. Tinago ko na sa bag ko kasi hindi ko naman siya gagamitin. So, tinago ko na for future travel. Then ito yung pinaka-bowl. And ito yung tissue and soap. Dala ko rin yan. Tapos may provide silang dalawang towel kahit mag-isa lang ako dito. Ito yung toiletries ko. May hot shower at ito, I think body soap siya. Kanina naligo ko, ang hina ng water, ng water pressure, saka hindi ko magana to. So, mamaya, tatanong ko pa si Cheese kung paano niya pinagana. And then, meron ding plancha, ironing board, sampayan. Dito ata, I think pwede ilagay yung gamit, yung mga, yung luggage. Pero dito ko na nilagay itong mga hindi ko pa kailangan for now. Like itong neck pillow, perfume, para paglalabas ka last thing that you'll do. And then, dito naman sa kaliwa, may access sa kabilang pinto. Pero hindi mo naman ma-access yung kabilang door kasi wala namang bukasan. Unless buksan niya yung door na yan. So, pwede kayong magkita actually. Pwede pag may kasama kayong mga kaibigan, so pwede kayong magkaroon ng access sa isa't isang room or sa kabilang room. Basta buksan nyo lang parehas yung dalawang door. And ito yung bed. Again, sorry, madilim na siya. Ay, madilim. Magulo na siya kasi kagabi pa kami nandito. So, natulugan ko na siya kaninang umaga. And ito yung air conditioning. Babaan lang natin para mabilis lumamig. And mayroong painting doon. Apat yung unan. So, super comfy naman and makapal tong comforter. Yan, hindi siya kumot. Comforter siya. So, makapal naman siya. And malinis naman. Tapos, may TV. Hindi siya smart TV. So, walang Netflix or YouTube. Pero okay lang kasi may laptop naman ako. And andito yung mga gamit ko. Galing kami sa labas. So, medyo magulo. I'm so sorry. Ito yung pinamili namin sa Lulu Supermarket.
mga gamit ko, laptop. Tapos, dalawa yung free na water. And then, binili namin ito kagabi. May free coffee, sugar, brown sugar, and creamer. Tapos, may initan na tubig. Tapos, yung saksakan pala nila dito is ganito. Tatlo, hindi ko hindi ko na-search kung ano yung saksakan nila dito. Pero may pinrovide naman sila na adapter. Yun nga lang, isa lang. So, di ba, marami akong gadget na dala. Yung laptop ko, itong camera, saka yung phone. Pero isa lang yung saksakan. Isa lang yung adapter. So, might as well if pupunta kayo ng Malaysia, is magdala kayo ng ganitong adapter. So, yan. Ito yung working station. Working table, hindi station. So, may cabinet. Yan, mga vitamins ko lang yan. Saka, fiber. Para kahit kumain ng madami is hindi pa rin ako bloated. Tapos, mayroon akong Salveo na barley for acidic. Ginagamit. Siyempre, kung acidic ka, dapat nalaglag. Kung acidic ka, syempre dapat iiwasan mo rin yung mga nag-trigger ng hyperacidity mo. Pero, diba, lalo pag nasa travel, minsan, masarap yung bawal. So, as prevention, dala-dala ko yung barley. And, dito lang yung mga saksakan, yung mga cords. And ito yung SIM card na binili namin sa airport. No, not binili sa airport. Binook namin sa Klook na pinick up namin sa airport. Yan. Tapos, shoes, may trash bin. And dito sa tabi ng kama is my telephone. Pindutin lang daw yung 0 para makakonect ka sa reception. Ito yung adapter na binigay. Pinahiram, hindi binigay. Ito lang, nag-iisa lang siya. So, ganito siya. So, isa lang yung ginagamit ko sa pang-charge ng phone, pang-charge ng camera, saka pang-charge ng laptop. So, yeah, medyo mahirap. Kaya, next time pag bumalik ng Malaysia, kailangan mga 2 or 3 ganito yung dala or bilhin. And then, may safe. At ito yung aking gamit. Pasensya na kasi nabulatlat ko na siya kagabi. And ito yung view from the hotel. Wait lang. Buksan ko. Ayan! Super liwanag yan, diba? Yeah, super liwanag yan. Wait lang. Backtrack ako. Yan! Ganito yung itsura niya pag nakabukas yung yung curtain. Tapos yung view is meron mosque dito. Nagdadasal sila tuwing 5:55 AM saka 1 PM. Pero mga 5 to 10 minutes lang naman yung parang prayer nila. So, kaya nagdadasal sila on a specific day, on a specific time of the day. Pero again, saglit lang naman. Ito yung views. Ito yung kanina, ito yung mga bilihan ng mga traditional clothing, Muslim clothing. Tapos doon kami bumili kagabi dito sa area na yan. Diyan kami bumili nung pagkain namin nung dinner namin kagabi. Super sarap, saka ang apakamura lang. So kahit binuksan mo siya, hindi ka naman maiilang sa privacy mo kasi ang view mo is yung building na to, pero wala naman siyang katapat na mga bintana, ganyan. Hotel din siya, Seating Hotel yung name, pero wala namang bintana dito sa part ng hotel na yan. So, okay lang kahit nakabukas. And may mga hotel din doon. Tapos, pag dinaretso mo to, itong street na to, yan yung street na yan. Ano na yan, LRT na siya. Yung Masjid Jamek na station. Malapit lang, mga 3 minutes walk lang from our hotel. Kaya, super convenient din ng location namin. And sa baba may 7-Eleven, kaya super convenient pagka naubusan kami ng tubig, toothpaste. Yun yung wala ko. So baka mamaya bumili ako pagka dinner namin. Wala akong
dalang toothpaste. I mean, naubusan na yung dala kong toothpaste from Vietnam pa. So, wala na siya. Naubos na. So, kailangan ko nang bumili. And, hindi ko sure. Uy, pwede palang buksan. You know. Wow! Pwede siyang buksan, pero hindi siya like balcony na pwede kayong umupo or tumayo. Yan, sarado na natin. Yan. Nabook namin siya sa Agoda. Yung price niya is may free wifi din naman yung hotel. So, as a working person, kahit nasa travel is wala namang problem yung wifi. So, nabook namin yung room for only 4,197 pesos for the whole duration na ng stay namin. So, magsistay kami dito from July 2 up to July 6. So, that's 1, 2, 3, 4 nights yung stay namin dito. So, pumapatak lang na 1,000, na parang around 1,050 per night itong room na to. And mas makakatipid pa kayo kung may kahati kayo sa isang room, pero si Chisa saka ako is nag-decide na separate na lang yung room namin para hindi awkward. So, ayun. Mas makakatipid kayo kung dalawa kayong maghahati pa doon. So, 1,050 per night divided by 2. 525 pesos per person per night lang yung babayaran nyo dito kung dalawa kayong nagsistay sa isang room. So, super mura niya. Ang lapit niya sa train station. Nasa Little India kami. Parang 5 minutes walk lang papunta dun sa Merdeka Square. Super convenient. Ang ganda ng location. Yeah, I think that's it. Ito pala yung address nung hotel kung gusto niyo ring i-book. And again, nabook ko lang siya through Agoda and super mura lang ng hotel. Ang ganda, malamig yung aircon and malapit sa mga ganap dito within the area. Anong oras na ba? 6:24 PM and may pasok kami ng 8 PM pero mag-dinner muna kami dito lang sa area. Dito lang sa likod, doon banda sa may Indian area or Little India. Doon kami magdi-dinner later. Ang name ng hotel, Leo or Dio Palace Hotel Lobby. Tolak. It means push. Tolak mo daw dyan. Thank you so much. Thank you. Hello. We have a reservation. Vincent. Yes. 2 rooms, 2 nights. Yes. Hazira. Basically that's Thank you. Kita niyo ba kanina? Ayun. Wi-Fi password, username, hotel room, level. Let's go. There the 686. Ano nga tayo? Kalimutan na ako. 8601. Dito tayo sa kabel. Dito sa kanan. Ay, ikaw dyan ka. Ano ba tayo? 8601. Akala ko ayun. Ay, ito na pala. Ito lang pala. Yeah. There.
dilim. Wow! Okay, let's go. Halos sumabit pa yung ano ko. Okay, quick room tour. Door, kailangan mong ilagay itong keycard para gumana yung electricity. Meron silang laging ganito, no? For safety. Yan. Tapos ito, hindi ko alam ano to. Parang sa kuryente. Yan, merong ano dito. May pa-design. And may malaking table. Actually, hindi malaki. Mahabang table. May free coffee, free water. May electric kettle. May telepono. Remote control sa TV, malamang. Tapos may desk. Desk ba to? O parang patungan lang. Chair. Ito yung bed. Okay naman yung bed. Dalawang pillow. Pero mas okay yung bed dun sa kabilang hotel. Yan. Ito yung bed. Table. Mga gamit ko. May TV. Hindi ko sure kung ano. Check nga natin kung smart TV siya. Kasi dun sa kabila, hindi smart TV. Ano lang, flat screen TV lang. Check natin. Feeling ko hindi rin. Luma na siguro. May ano na eh. Yan, hindi rin siya smart TV. Patayin muna natin. Maingay. And then sa kabilang side, may mini table, saksakan. Tapos parang may lamp. Yan, bedside lamp. I think dun din sa kabila meron. And ito yung aircon. Yan, malapit lang sa TV. So parang yung aircon nakatapat sa bed. Ano siya, no? Medyo luma na yung hotel. I feel like luma na siya kasi parang naninilaw na to. Itong aircon mismo. Pero malakas siya, malamig pa din. Pati yung foam nila, ito, naninilaw na rin. So I think medyo luma na yung hotel. Tapos dito yung shower, magka-separate yung shower saka yung mismong toilet bowl. Dito sa kabila yung toilet bowl, dito yung shower. Yan. Hindi ko sure kung may heater. Check natin kung may heater. Yan. Lang naman siya. Wala naman, nothing special naman doon. And dito sa tabi or sa gitna is sink. Okay naman, may yung water pressure. May hair dryer. Walang ilaw. Mas okay sana kung mailaw dito, no? Dito banda. Nakialam. May toothbrush. Ano to? Body floral wash or body wash floral. Shampoo. Dalawang set. Ito, ano ba to? Heater. Meron nga pala. Merong heater. Pwede mo siyang i-on and off. Ito yung ilaw. Ito yung sa heater. Okay. May mirror. Dito may basurahan. I think, medyo luma talaga siya, no? Medyo luma yung style, ganyan. Pero malinis naman in fairness. Check natin yung CR. Ito yung CR, yung may toilet bowl or bowl. Bowl. Yan, okay. Yan, nothing special din naman. May bidet. Check natin yung bidet kung malakas. Malakas naman. Malakas naman yung bidet. Towel. Ayan, medyo luma na siya, no? Nangingitim na yung towel niya. Baka dati siyang puti, naging itim. Tapos yung medyo ganito, nagpi-peel off na yung paint. And then may tissue, toilet bowl. Dito wala naman.
Wala namang something special sa side na to. Yeah, I think that's it. Ito na yung full na room. Malaki siya actually, malaki. Kaso yun nga lang, medyo luma na yung style. And wala pala siyang window Yung nabook namin dito is walang window. So kaya namin siya binook. Kasi... Ano din ba? Kaya namin siya binook kasi may swimming pool dito sa taas na maganda yung view. Tapos ewan ko kung bakit, pero sa lahat ng mga nakita namin, ito na yung pinakamura na may solo room kami ni Chiza, tag-isa kami ng room. So malapit lang din siya sa mga ganap, kaya okay na rin. We booked this through Agoda. Tapos yung price, wait lang po muna ako. Yung price nga is... Okay, habang nag-load. Yun nga, kanina pala, di ko sure kung nakasama ko sa vlog. Nagbayad kami nung tax nila na 10 ringgit per night, per room. So since 2 nights kami dito, so 20 ringgit yung binayaran namin. Tapos dalawa kami, 40 ringgit. Nandun naman siya sa Agoda. Mababasa nyo naman yung disclaimer. So hindi naman like surprising, ganyan. And then, dun sa Swing and Pillows, walang ganong rules na magbabayad ng 10 ringgit per night. 100 ringgit na deposit, pero binalik din naman kanina pagka out namin. Yeah. Ito, yung price ng hotel, ay ito siya. Yung Leo Palace. Ay, ano ba? Sorry. Leo Palace. Yan. Leo Palace Hotel. Kusya via Agoda. So, ang binayaran namin is 5,532.32. So, ito yung binayaran namin. 5,532.32. Yung ano na yan dalawang hotel or dalawang room. Tapos, for 2 nights na. So, that's divided by 2. So, each room, binayaran namin ng 2,766.16 pesos. For 2 nights na to, for each room. So, kung gusto natin malaman yung per night, divided by 2. So, 1,383.08. So, yung binayaran namin dito is 1,383.08 per night. Plus, 10 ringgit na tax per night. Let's say, 120. So, parang lumalabas na 1,503.08 pesos yung binayaran namin per night, per room. Kasama na dito yung 10 ringgit na tax per night. So, ayan. Ito yung total niya. So far, parang mas gusto ko yung kabilang hotel. Kasi may window. Tapos medyo modern pa yung mga gamit. Dito medyo classic. Hindi naman classic. Medyo luma na. Medyo luma na yung mga amenities nila. Pero malinis naman. So, goods pa rin. Right. I think that's it. Magpapahinga lang kami saglit. And we're going out. Pupunta kami sa Pavilion Mall and sa Batu Cave. Yeah, papahinga lang kami saglit. Siguro mga 30 minutes lang. And mag-charge na rin ako ng phone saka ng camera. Yun lang. Bye!